Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay muli po nagbabalik at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo at komentuhan natin muli. Ito pong pahayag ng ating Vice President kanina po sa Davao sa araw po ng Kagitingan. At nabanggit niya po, ito po mga kasundaluhan. Mga kababayan. Basahin po natin muli ang pahayag niya po doon po sa kasundaluhan. Ito po napag-uusapan na po ito. At ulitin po natin mga kababayan at komentuhan po natin ang mga kasundaluhan. Ito po ang pahayag ng ating Vice President. Ayon po sa ating Vice President, hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Vice President Sara Duterte. Yan po ang kanyang tanong. Yan po ang tanong niya sa mga mainstream media nung siya po ay in-interview. Nabanggit niya po yan. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Hindi po ba? Dahil po mag-aapat na taon na at ang ating bansa ay nilalamon ng napakaraming issue ng korupsyon. At pati ang ating soberenya ay pinasok na ng international ng banyaga. Yan po ba'y nakasaad sa ating 1987 Constitution? Mga kababayan, ng ating kasundaluhan ay protektahan at magbingi-bingihan at magbulag-bulagan at maging pipe sa nangyayari sa ating bansa at lalong-lalo na sa kahirapan ng bansa at sa laganap na korupsyon na pera ng taong bayan ang ninanakaw. Kailangan bang walang gawin at maging pipi at bulag ang mga kasundaluhan, lalong-lalo po ang AFP? Ano po ang nakalagay sa ating Konstitusyon 1987? Basahin po natin kung ano po ang mandato ng AFP. Ito po. Kaya po nagtatanong ang ating Vice President Ito po, ayon po sa 1987 Constitution, ito po ang mandato ng AFP. At hindi lang po AFP, lahat po ng men in uniform, pati po ang ating mga kapulisan na pumuprotekta sa ating bansa at sa mga Pilipino. Ito po, basahin po natin. The core of function of the Armed Force of the Philippines, AFP. Ano daw po? Is to act as the protector of the people, the state, securing its sovereignty and the integrity of its national territory under the 1987 Constitution. Mga kababayan, the core, yan po, ulitin po natin, the core function of the Armed Force of the Philippines, AFP, to act. It is to act as the protector of the people and the state, securing its sovereignty and the integrity of its national territory under the 1987 Constitution. At kung itatagalogin naman po natin mga kababayan, ito pong 1987 Constitution, kung tatagalogin po natin ito, ang ibig sabihin po nito, ang pangunahing tungkulin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay ang maging tagapagtanggol ng mga Pilipino, ng tao, Pilipino, tao, at ng estado ng ating bansa. At tiyakin o tinitiyak ang ating soberenya ay protektahan nito. Hindi po ba? At siyempre po ang pangunahing integridad ng pambansang teritoryo. Hindi po ba? Pati ang ating sovereignty, ang ating teritoryo ay kailangan nilang proteksyonan. Yan po ang nakalagay sa 1987 Konstitusyon. Ang pangunahing tungkulin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay ang maging tagapagtanggol ng mga tao, ng mga Pilipino, ng Estado na tinitiyak ang soberenya nito at ang integridad ng pambansang teritoryo ay maprotektahan.
mga kababayan. Nakalagay po ba dyan sa ating 1987 Constitution na kailangan ang pangunahin mong protektahan ay ang mga politiko? Mga politiko na hindi po sila nagsasalita sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Grabe, dahil mismo ang Korte Suprema, hinihimay na nila sa mga oral arguments nila. Hinihimay nila ang ginawa po sa kaperahan ng mga Pilipino. Kung paano po nila binaboy ng binaboy di umano ang pera ng mga Pilipino. At grabe rin po ang ginawa na wala po sa ating 1987 Constitution na ang ating soberenya ay masakop ng ibang lahi at makapasok sila sa ating bansa. Naproteksyonan po ba ito ng mga AFP, ng mga kasundaluhan, ng mga General Bronner? At naprotektahan niyo po ba ang mga Pilipino? Lalong-lalo po si dating Pangulong Duterte. Nabigyan niyo ba ng proteksyon ang Pilipino na pangunahin ninyong trabaho? Na protektahan ang Pilipino at ang soberenya? Hindi po ba? At ang pambansang mga teritoryo ng ating bansa, mga kababayan. Naprotektahan po ba? Na ipamigay ang isang Pilipino na walang due process? Di po ba? Nasaan po ang proteksyon ng sovereignty, ang soberenya natin, kung nakapasok ang ICC na hindi tayo miyembro? Isa po yan. Kaya nga po nakapagtatanong ang ating Vice President, sino na ang pinoprotektahan nyo? General Bronner, mag-aapat na taon na. Ang pangunahin puprotektahan nyo ay taong bayan, Pilipino, tao. Napuprotektahan nyo ba kami? Ngayon, nasa mandato ba ninyo na dapat protektahan ang mga korupsyon? Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Malawak ang korupsyon. Mahigit 3 taon korupsyon ang issue. Pera ng taong bayan, buwis. Kinukurap nila di umano. Pera ng taong bayan, wala kaming mahita sa aming proteksyon o sa aming sinasabing magpuprotekta sa amin. Tulog, bingi, pipe. Kaya nga nagtatanong na ang Vice President sa inyo. Abogado siya. Alam niya ang batas at alam niya ang mandato ninyo. Abogado siya. Alam niya saligang batas. Alam niya ang konstitusyon. Lalong-lalo na ang pangunahing trabaho ng AFP. Hindi po ba? Pangunahin, protect of the people. Hindi po nakalagay sa saligang batas na protect. Pangunahin mong proteksyonan ng mga politiko. Hindi po ba? Laging tao, mamamayan. Dahil po ang mga politiko, may proteksyon na yan. May proteksyon na ang mga politiko. Hindi po ba? Binibigyan na po ng seguridad yan ng Estado. May mga bodyguard na yan. Hindi po ba? Kami mga Pilipino, wala kaming bodyguard. Wala kaming kasama 24/7 na mga bodyguard. Samantalang mga politiko, kompleto rekados. Kayo na lang ang inaasahan namin, AFP, na protektahan nyo kami at ang aming mga kaperahan ng aming buwis. Yan po ang mandato ninyo. Pinapatay na kami unti-unti sa kahirapan, sa korupsyon. Wala kaming nakita, AFP, na mahigit 3 taon at mag-4 na taon na ang pera ng taong bayan kay laki-laki ng pinopondo. Nangungutang pa. Wala kaming nakita kung saan napunta halos
ang napakalalaking numero. Mahigit 6 trillion sa loob lang ng 12 buwan. At ngayon, pinatutunayan ng Korte Suprema kung saan napupunta ang pera ni Juan de la Cruz. Pero hanggang ngayon, wala kayong kibo. Kailan kayo magsasalita? Kailan nyo po proteksyonan ng mga Pilipino sa korupsyon ng mga magnanakaw na mga politiko? Kailangan bang proteksyonan at hindi kayo kumibo? Dahil ang mga politiko, ang issue na nasa kanila, nasa korupsyon. At pati ang Pangulo ay sangkot dito. Ang First Lady, ang anak, ang pinsan, sangkot sa issue ng korupsyon. At may pulburon issue pa. Pinatunayan ng kapatid niya na senadora na hindi lumulubay sa bisyo. Pati ang asawa at mga anak ayon sa kanyang ate. Wala pa rin kayong kibo. Tahimik pa rin kayo. Napakahirap na ng sitwasyon ng bansa. Malapit na maging 200 piso ang presyo ng krudo, gasolina. Napakatataas ng bilihin. Kahirapan, bagsak na ekonomiya, bagsak na piso. Puro pamumulitika ang ginagawa. Wala pa rin kayong kibo. Bakit? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit? Dahil ba ito sa mali-maleta? Dahil ba ito sa mga insertion na sinasabi na rin ng Supreme Court, dinala sa mga unprogram at napunta sa mga insertion? Di po ba may issue rin kayo? Ang AFP may issue rin po ng mga proyekto, pondo. Bilyon-bilyon ang nailagay sa AFP umano. At meron din po kumahalat na video. Di po ba? Yung pakikipag-usap ninyo sa dating speaker at sa isang nagtatago na si Saldico. Hindi po ba? Priority kayo ayon sa video. At yan ay pinasinungalingan ninyo. Hindi po ba? At may issue rin kayo na mga kondo, mga condominium, di umano. Pero ano sabi nyo? Yun ay sa inyong kapatid. Hindi po ba? Kaya darating ang panahon, maiimbestigahan din po kayo. Hindi po lahat ng pagkakataon, General Bronner. Yan, sinabi ng Vice President. Sino ang pinoprotektahan ng kasundaluhan? Nasaan na kaya? At sino na? Kanino ng interes? Kanino na kayang interes ang ginagawa ng kasundaluhan sa pangunguna po ni General Bronner? Kanino na pong interes? Tinatanong po ng Vice President. Kanino ng interes ang inyo pong pinoprotektahan? Taong bayan pa ba? O nasa Malacanang na at nasa mga politiko na? Mga kababayan, ibang-iba po. Ibang-iba po ang nakita po natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang ating mga kasundaluhan, ang interes ng taong bayan, ang pangunahin nilang ginagampanan. Hindi po ba? Ngayon, ganun pa ba? General Bronner, nasusunod po ba ang 1987 Konstitusyon? Ang kauna-unahan dapat protektahan ay ang people, taong bayan. Yan po mga kababayan, ang ating AFP. Ang tinatanong po ng ating Vice President, kung sino ba at kaninong interes na. Kayo po, ano po masasabi nyo sa panahon po ngayon ng AFP sa pangunguna ni General Bronner? Sir, wala na. Bagsak na ang bansa. Baon na sa utang, sa kahirapan. Dahil ang ugat ng kahirapan ng mga Pilipino ngayon, korupsyon. General,
Hindi po ba? Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte. Mabuhay po kayo dahil nakikita nyo ang problema ng bansa at nakikita nyo kung anong klaseng liderato ang umiikot ngayon sa gobyerno. Pati ang gampanin ng AFP at mga kasundaluhan ay nakikita nyo. Pero wala silang nakikita. Maraming salamat po, Vice President. At patuloy po nating ipanalangin idasal at hingi po natin ang kaligtasan ang Vice President na lagi po siyang maingatan, mga kababayan. At syempre po ang pamilya Duterte at ang dating Pangulong Duterte na maingatan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At thank you rin po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona, Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Phil Am, Gayat Chena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Mila Yi. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyong lahat. Thank you po, mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.